dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olaivar, Media Affairs Relation Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Lieutenant Colonel Olaivar, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Tanghali po, Sir Jos, and magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa po. Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOK. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad? Opo, Sir Joshua, no, dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Katuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, na-aresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol Red Notice at wanted din po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, na-aresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon. Hello, ma'am. Alright, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olaivar para sa usapin na yan dito sa dalawang na-arestong Japanese national. Oo. Medyo curious ako dun sa, napudol yung sinabi niya, yung Luffy Group. Ano ba talagang ginagawa nila? Nakalagay dito, sangkot sa fraud operation. So, anong klaseng fraud? Hango to asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango tong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klaseng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan. Nung nakaraan, di ba, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa Middle East, may tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone. English speaking. Tapos sabi niya, kailangan kung lang daw niyang makuha yung PIN. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications doon. So, alright. So talagang baka may ganun eh. Sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olaivar ng PAOK tungkol dito sa naarestong Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOK tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa? Lieutenant Colonel? Hello, ma'am. Ay, hello po. Sorry ho, mobile. Batay po, ma'am, sa informasyon po ng otoridad, ang Luffy Group po, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yon. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government officials, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililangin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan ho nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bitbit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima. Okay, so linawin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication? Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy,
Meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho gumagamit pa rin ng telecommunication. So ma'am, dito naman po sa South Korean national na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon umanong Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives? Ang Korean national po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record ho na meron tayo, may warrant of arrest na in-issue ang Seoul Central District sa kanya ho, yung court, nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho dun sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang warrant po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na in-issue naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho ay wanted at kailangang malocate, maaresto at masecure habang nakabinbin yung legal process tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive. Okay. Follow up lang ma'am, may detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa at kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroonan nila yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating sa bansang Pilipinas? Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya naaresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na si Kim Si-hon ay naaresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na naaresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay nakomit doon sa provincial jail sa Leyte. At tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Hedaharu Inoue ay naaresto ho nung isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyu ng Bureau of Immigration noong March 2023. Tutungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maaring ilabas upang tensya na po pang hindi ho maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po. So ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan ito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi pa siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabing na panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East. Pero alam niya yung Pilipinas. Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons subukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Iyan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakikipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam networks, illegal pogo-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crimes. Malinaw po ang mensahe ho ng ating pamahalaan, hindi ho magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am. Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik
o kaya naman wala silang maiiwan o walang residual operations sila maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun? Sir, matapos po nung kanilang arrest, yung dalawang subject po dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa warden facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other practices po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng nabanggit sa hapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabinbin po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa, subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal practices at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktibidad nila habang nasa custody po natin. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relation Officer ng PAO.